Hello, isa pong mapagpalang araw sa ating pong lahat. Maganda pong umaga, hapon o tanghali saan mang lugar dito sa buong mundo. Gumawa po tayo ng video para makakapagpaliwanag po tayo. Upo lang po ito dun sa aking naobserbahan sa aking pananatili dito sa Europe, dito, especially dito po sa Poland. So actually ito pong aking sasabihin base lang sa aking nakita o naranasan dito sa pagtigil ko dito sa Poland. So ano nga ba yung mga kalimitang tanong ng mga nag-a-apply papunta dito sa Poland? Kalimitan kasi yung mga kababayan natin nagtatanong na, lalo na katulad ko sa aking sa kategorya ko na ako po ay isang truck driver dito sa Poland. So kalimitan po ang requirements po kasi ng hinihingi nila dito ay yung I think September 2009 pababa yung mga lisensya at saka yung mga history at saka yung mga license certificate. So yung ating ibang mga kababayan nagtatanong, bakit ganun? Dito puro matatanda yung makukuha nila. Nakikita ko kasi sa mga comment, matatanda na lang yung makukuha nila pagka ganun. Ang masasabi ko lang po sa mga kababayan natin na nagnanais na makapag trabaho dito sa Europe, yan po kasi yung nire-require ng Europe, kasi hindi naman po ganun kasimple lang yung pagmamaneho dito po sa Europa. Kasi po sa hindi tulad sa Pilipinas, may lisensya ka, marunong kang magmaneho, ano ka na, pwede na yun. Dito ay hindi. Kasi unang-unang pagdadaanan mo kasi dito, meron silang tinatawag na Code 95. Yung Code 95 yun, yung mga 2009 pataas po, tinatanggap naman. So kaya lang may pagdadaanan po kayong mga medyo mahaba-haba pagsusulit at na kailangan nilang may pasa. Hindi tulad ng mga 2009 na pababa na mga short course lang sila, kung tinatawag na short course. Duration lang yun ng mga 2 weeks, ganun, 1 month, depende sa sa mag-aayos. So yung mga na yun, yung long course naman, yan, marami kasing pagdadaanan. May mga simulator pa yan, katulad nung kabatch ko na pero dahil sa yung kabatch ko na yun masasabi kong talagang matikas at na magaling na bata. So 2 beses siya lang sumalang sa pagsusulit at naipasa naman niya. At awa naman ng Diyos ngayon kompleto na rin siya ng papeles ngayon at bumibiyahe na. Sabay sa halos nahuli lang siyang nakonti sa amin bumiyahe noon. At saka so yun lang po, yung 2009 na pinag-aano nila, yun po yung kasi may Code 95 po tayo. Pagkatapos po ng Code 95, so dyan po papasok yung taco card. Kasi po yung pagmamaneho dito hindi po unlimited. Meron po na restriction dito sa Europe na may sinusunod po tayong oras ng pagmamaneho. Ito po 9 na oras na hinahati sa dalawa na per set at saka second set na tig-4 at kalahati. At meron po tayong option na 10 hours na pwede natin gamitin 2 beses lamang sa isang linggo. Ganun po yun. Pagka sa mga kababayan natin at naka ko rito, dahil may mga pagdadaan naman tayo sa malalaman nyo po yan. At may ituturo rin naman po sa inyo yan ng mga kumpanya na mapapasukan nyo, yung mga sigurado naman tayo na may mga master driver yan o mga na magtuturo sa inyo. So ang ikalawa naman po nating tatalakayin yung bakit walang kumpanya o meron man pero ilan lang na
sila ang sumasagot nung gastusin sa mga dokumento. Sa aking karanasan, ako po dumating dito sa Poland na November 2023. So masasabi ko po na lahat po ng aking dokumento ako po nagbayad. Sa katunayan nga po, yung iba pong kumpanya, meron pong mga ibang kumpanya na naglalakad, pero ang iniisip ng iba, bakit ganon? Kailangan na magbayad mula sa pag-a-apply, sa mga visa, saka sa mga ibang gastusin. Ang sa akin pong obserbasyon, madalang na po yung kumpanya na kasi po masakit mang aminin. At sa tingin ko, yun din po ang dahilan ng mga kumpanya na pagkatapos po nilang maayos ang papeles ng ating mga kababayan para makakuha ng at maging ganap na manggagawa at makapag maneho o kapag trabaho dito sa Europa, kalimitan po sa ating mga kababayan hindi po yung kung sa atin man hindi naman persahan na tumanaw tayo ng utang na loob, pero nasa sa atin na rin po yun. Kasi pagka tayo ay bumiyahe na, may makakausap tayo na ganon, malaki yung sweldo sa amin, baka gusto mong lumipat na ganon. Kaya yun po nagiging dahilan. Yung kumpanya po hindi pa nakakabawi sa kanilang nagastos sa inyo, tapos kayo po ay aalis, lilipat. So yun po naman hindi naman basta magpaalam po kayo ng maayos at lahat ng mga ilagay sa ayos. Yun naman po kaso ang nagiging naman po nito, yung sa mga susunod na henerasyon, yung mga susunod sa inyo, sa kumpanya na yon. Siyempre yung kumpanya hindi na ganito pala kayo, na pag naayos yung mga papeles, aalis na lang kayo, hindi nakakabawi yung kumpanya. So sa mga nagnanais at may mga kumpanya na nag-aalok ng gano'n, pinapakiusap po namin na sana naman po hayaan po natin na makapagtrabaho muna tayo sa kanila hanggang sa tansya natin makabawi ba sila sa nagasto sa atin, then saka po tayo magpaalam ng maayos para pa yung mga susunod sa atin ganun pala yung mga Pilipino, okay naman pala na so yun po ang nagiging, sa tingin ko ang dahilan. Sa mga veterano po na nandito na, pakitama po kung mali po yung aking pagkakaanalisa, pero sa aking pong obserbasyon parang salo. So masasabi kong bagito pa ako, higit 1 taon pa lang po ako dito, pero sa obserbasyon ko yun po ang tingin ko ay dahilan. So sa mga nagnanais po na makapasok po dito sa Europa, hinihiling ko po na wag naman sana natin tanggalin sa ating puso at isipan yung salitang pagtanaw ng konting utang na loob sa tumulong natin. Pero so sa mga gumastos naman sa mga dokumento sa sarili nyong bulsa, so nasa inyo yan, may karapatan talaga kayo kasi inyo yung dokumento. So magpaalam lang po tayo ng maayos sa mga kumpanya na ating pinagtatrabahuhan para po naman na yung hindi sila magkaroon ng masamang imahe sa ating mga kababayan at sa ating mga kasamahan na ganun pala tayo. So sana po maliwanagan yung ating mga ibang kababayan na nagnanais pumasok dito sa Europa na ganun po may mga ganun pong kalakaran. So sa mga nais pumasok po dito, good luck po sa inyo. At isa pa nga pala, mayroon pa nga pala dito po sa Poland ngayon, ang pag-a-apply madali lang po kung tutuusin. Medyo nagtatagal po lang po tayo sa proseso ng pagkuha ng visa, which is by appointment and by slot. So sa mga aplikante na nandyan sa Pilipinas, alam ko na medyo nahihirapan kayo makakuha ng visa, pero
sana makakuha na po kayo ng visa at makakuha ng slot. Sana po dumating ang panahon na medyo lumuwag po at mabilis po ang pagpapabisa. Yan na lang po ang nagpapatagal sa aplikasyon dito sa pagpunta sa Poland. At sana po lumuwag na at magkaroon ng mabilisang aksyon sa usapin ng pagpapabisa. At sa ating mga kababayan, kapit lang po at sana makarating din po kayo dito at pagpalain po tayo lahat. Salamat.